Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So day 65 na tayo guys. Tuloy-tuloy lang yung daily diary at daily vlogs natin. So, kwento natin mga nangyari kahapon. No? Pumunta ko ng dorm at ano, magbabayad sana ako kay Tonton. No? Ang tagal niyan dumating. Inabot tayo ng alas 10 doon. Imbis na maglalabas sana ako after magbayad, bibili ng pagkain, tapos kakain. Tapos, maglalaba. So, hindi tayo nakapaglaba kagabi kasi inabot tayo ng alas 10 doon. So, yun yung problema sa sa ano, sa mga ganong usapan na mag-usap kayo ng ganito gabi. Sabagay, wala akong sinabing oras. So, yun lang naging pero wala namang, hindi naman masyadong malaking problema. So, nagantay na lang ako doon. So, alas 8 kumain muna ako kasi mukhang matagal pa yata. Tapos nag-chat siya, alas 10 daw siya pupunta sa dorm. So, yun, nantay ko na lang siya. Email tayo, yun. Tapos, kumain sa labas, kwentuhan sa mga kakikilala. Ano nangyari, Tapos, pagka-uwi dito, yun, dinala ko na yung para sa abs workout natin. So, ginawa natin, no. Maraming klase pala yun. So, ayan guys, lumilit na yung tiyan natin. Sa bagay, wala tayong kain ngayong araw na to. Cheesecake lang kinain ko, tapos tubig at gatas. Tapos yung So, yun, no. So, kagabi, alas 12, alauna na ako natulog. Sabi ko, hindi na muna mag-workout ngayong kinabukasan, ngayong araw na to. At matutulog ako hanggat gusto kong matulog. So, kanina, 10:30 na tayo nagising. So, bali yung tulog natin alauna hanggang 10:30, bali 9 hours and a half. So, pag nasasobra na ako ng tulog, parang masakit na rin siya sa ulo. Yung parang enough na. Yung parang ganun. Tapos, pagkagising ko, siyempre, parang ang lakas ng katawan ko. Yung parang masigla talaga siya. So, yun, no. Pagkagising ko, siyempre, as usual, toothbrush, tapos yung labahin, pinabad natin, tapos, yan, kumain tayo ng cheesecake, inom ng yung, tapos pagkatapos, yan, binanlawan ko muna yung labahin bago ako naglaba. So, naglaba tayo hanggang alas 2 tayo natapos sa paglalaba. Dryer na yan guys. Tapos syempre, nagbasa-basa tayo ng konti. Libro, 10 pages. Yun yung natin, goal. 10 page a day. Pero ang ko ngayon, 1 chapter a day. So 1 chapter a day kasi ang tagal bago makatapos ng isang chapter So yun lang. Tapos syempre natulog na tayo mga alas 3 pasado. At yun, nag-chat si Jessica, nagpapasama siya bukas sa hospital, papacheck yung mata niya. So yun, samahan natin bukas. Ano pa ba? Wala naman na yun. Pagkagising natin pala kanina, syempre. Pagkagising natin ng 10:30, nagbasa tayo ng Bible. Ito yung nabasa natin. 10:48 na tayo nagsulat. Ayan. Luke 19 verse 21. For I feared thee, because thou art an austere man. Thou takest up the latest not down, and reapest that thou didst not sow. So ito guys yung kwento, yung parable na kwento ni Jesus Christ about dun sa tatlong klase ng tao na binigyan ng pera ng Panginoon. Itong nagsasalita ngayon, ito yung pangatlong tao na hindi niya, ang ginawa niya sa pera is tinago niya lang, at dahil natatakot siya dun sa Panginoon na baka mawala yung pera, at hindi niya pinalago. So ito yung sinabi niya, for I feared thee, because thou art an austere man. Masamang tao daw yung Panginoon.
Thou takest up the latest not down. So, inaangkin niya yung mga hindi sa kanya. And reapest that thou didst not sow. Na hina-harvest yung mga pananim na hindi sa kanya. So, masama yung Panginoon. Yung parang sinasabi niya dito. Natatakot siya dun sa Panginoon niya kasi masama yung Panginoon niya. Na baka pagka yung pera na binigay sa kanya is mawala. Yung baga negative ang nasa isip nito itong taong to. So, continue natin, tuloy-tuloy natin to. Tinuloy-tuloy ko rin yung pagsulat hanggang sa matapos yung kwento ni Papa Jesus. And he said unto him, out of thine own mouth will I judge thee. Yun yung sabi ng Panginoon. Thy own mouth, thy own mouth will I judge thee. Sarili mong salita. Ihusgahan ka ng Panginoon sa sarili mong salita. The wicked servant, masamang alipin. Thou knewest that I was an austere man. Alam mong masama akong tao. Taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow. Wherefore, then gavest not thou my money into the bank, that at my coming I might have required my own with usury. So, yun nga, dapat daw nilagay na lang daw sa bangko, di sana tumubo pa yung pera niya. And he said unto them that stood by, take from him the pound and give it to him that had 10 pounds. So, yung pera nung taong yun, binigay pa dun sa unang tao, which is pinalago niya yung pera. Dinoble niya 10,000. Tapos ito nagreklamo yung lalaking yun. And they said unto him, Lord, he had 10 pounds. May 10 pounds na daw siya. Bakit ibibigay pa sa kanya yung pera? Parang nagkaroon siya ng complaint. For I say unto you, that unto everyone which hath shall be given, and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him. So, yun yung sinabi. But those mine enemies which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me. So, ang sinabi dito, kung sinasabi ko sa inyo na shall be given, and from him hath not, even he hath shall be taken away from him. Kahit, yun nga, yung Tagalog nito, ay kukunin pa ng Panginoon sa kanya. Yung kahit ang kakarampot na meron siya ay kukunin pa ng Panginoon sa kanya. So, yun Tapos ngayong umaga, ngayong pagkagising ko, Ezekiel 39 verse 8, Behold, it is come and it is done, saith the Lord God. This is the day whereof I have spoken. So ito guys, parang naging reply niya dito sa mga nagiging kasalanan ko ba na yung nagagawa nating mga kasalanan, pagkakasala. Behold, it is come and it is done, said the Lord. Yan. It is come and it is done. Sabagay, tapos na nga yun, nangyari na yun. Behold, magsisigan mo at it is come and it is done. Tapos na yung mga nangyari na yun. This is a day whereof I have spoken. Pagpatawad ng Panginoon. So, yun lang tigo na ako tapos pasok sa trabaho. Kain. Pili ng pagkain. So, that's it for today's video. Maraming salamat and God bless us all.